Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid na minamahal. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa kalakasan at sa karunungang ipinagtagubilin o binigay ninyo sa amin pong tagapagturo kaninang umaga. At ang inihiling po namin ay yung ganun ding kalakasan at yung karunungan ay ibigay po ninyo ng sagana katulad kanina, para po sa pangangaral ngayong umaga. It is very reassuring for your people na yung inyo pong salita ay hindi nakadepende sa mga ngaral, pero humingi po ang inyong lingkod ng biyaya mula sa inyo at ng awa. Nawa ay tunay na maakma ang buhay ng inyong lingkod dito sa maipapangaral upang sa ganon ay walang maging hindrance sa pangangaral ngayon, O Diyos. Maraming salamat po. May your name be glorified in this very moment. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, as we know na ang ating pastor ay nasa ibang bansa at iniwan niya pansamantala ang pinagtagubilin niya, pansamantala ang kanyang mga pulpit ministry sa ilang mga kalalakihan para magpatuloy ang iglesia at mapunan yung mga kinakailangan, particularly dito sa pulpit na ito. Well, hindi lamang mga preachers, kundi may mga dinelegate din siya ng mga gawain sa mga nagpe-prepare ng mga liturgy preparations at sa mga ina-assign po dito. Lahat po yon ay nag-work together habang ang ating pastor ay wala dito. Kumbaga, meron siyang itinalaga para tumayo on behalf of him. Well, sa ating pong teksto na pag-aaralan ngayon, ay meron din na tao na itinalaga si Pablo naman doon sa island of Crete para siya ay punan yung mga kinakailangang punan na establish sa mga iglesia na natayo doon sa island of Crete. Well, ang ating text ay mababasa natin doon sa Titus chapter 2, verses 1 to 10. Ating basahin ang Titus chapter 2, verses 1 to 10. But as for you, teach what accords with sound doctrine. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women, likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers, or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God, our Savior. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Well, this is a letter of Paul to an associate or a student in the faith. Mine-mentor niya ito. And this is Titus, iniwan niya sa island of Crete. Ang island of Crete ay nasa gitna ng Mediterranean Sea. At nung umalis sila Pablo doon, obviously, bago umalis sila Pablo doon ay nagkaroon ng missionary movement doon sa lugar na yon at churches have been built. Pero iniwan ni Pablo si Titus doon para i-establish at ipunan yung mga kailangang punan. At doon sa chapter 1, we saw na isa sa mga kailangang asikasuhin ay yung qualifications ng mga tatayo bilang mga pastor sa mga iglesia. So, makikita natin na in-establish yun ni Pablo na ituro ni Titus na ganito dapat
ang gawing pagsansala doon sa mga tatayo sa pulpito para or sa mga tao ng Diyos para maging pastor. Well, dito pagkatapos na i-establish yon dito sa chapter 2 naman ay iniutos si Pablo kay Titus na ituro yung mga bagay na naaayon doon sa sound doctrine. Sinabi niya doon sa ating text, but as for you, may kinokontrast itong word na ito, but as for you. This is in contrast doon sa mga false teachers at mga ungodly influencers na sinabi sa chapter 1, verse 16, they profess to know God, but they deny Him by their works. So, itong mga professing professors of Christian o mga teachers of the faith daw kuno, they are maybe mga false teachers ito, they are professing that they are from God, pero make disconnect doon sa kanilang profession at itinuturo doon sa kanilang ginagawa because they are denying Christ by their works. Yung kanilang mga gawa ay kakaiba. They fail to practice what they preach. Ngunit sinasabi ni Pablo dito, ngunit ikaw, Tito, or ikaw, Titus, ay sinabi niya, but as for you, teach what accords with sound doctrine. Para kay Pablo, hindi dapat may disconnect doon sa itinuturong katotohanan at saka doon sa pamumuhay. You teach what accords to sound doctrine. So, dalawang bagay ang kailangan niyang gawin. You teach sound doctrine, and then you teach also those things that are according to that sound doctrine. Ituro daw niya kung ano yung naaayon sa sound doctrine. Ang ibig sabihin ng sound doctrine is healthy na turo or yung totoo at mainam na turo. And we know that na iyon ay yung body of truth that was handed to the believers. Ito yung mga katotohanan na nagmula pa kay Hesukristo at ipinagpasa-pasa hanggang sa makarating sa mga alagad at dito nga kay Titus. At kung titingnan natin sa susunod na passage mula sa verse 11, kung babasahin mo yun sa baba, yung sound doctrine na ito particularly tumutukoy sa two comings ng ating Panginoong Hesukristo, yung pagdating ng biyaya ng Diyos that taught them to deny ungodliness, to live godly in this present world, and then waiting on His second appearance. So may two comings. In other words, itong sound doctrine particularly ay binabanggit dito ay yung gospel, yung natanggap nilang biyaya na nangyari doon sa krus ng Kalbaryo nung ang Panginoong Hesukristo ay namatay, inilibing, at pagkatapos na 3 araw siya ay muling nabuhay at bumalik sa kanan ng Ama at siya ay naluklok bilang hari, bilang Panginoon with power. And then, yun na yung hinihintay nila, yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, this is the grace of God. Sa madaling salita, ito yung gospel. Ituro daw ni Titus kung ano yung naaayon dito sa gospel na ito. And tanong is, ano yung naaayon sa gospel? What are those things that Paul want Titus to teach that accords to the gospel? Kasi kung papansinin natin dito para masagot yung katanungan na yon, right after nasabihin ito ni Pablo sa kanya, ay inisa-isa niya yung mga dapat niyang ituro sa iglesia. Ano yon? In-address ni Pablo kung paano dapat mag-behave ang iglesia sa lahat ng estado nila. Kumbaga, pinapakita dito na napaka-practical nitong text na ito. Kasi right after na sabihin niya, you teach what accords to sound doctrine, naging very practical na yung mga bilin ni Pablo dito. Mag-behave daw sila sa iglesia sa lahat ng estado ng kanilang mga buhay. Yung mga matatandang lalaki ay in-address ni Pablo. Ganon din yung mga may edad na babae, mga batang babae, batang lalaki kasama na si Titus, and then yung mga slaves. Itong mga ito yung mga dapat niyang ituro na parang umaayon sa Ebanghelyo.
Sa madaling salita, dalawa ang dapat gawin ni Titus. Ituro ang ebanghelyo at ituro din naman niya na ipamuhay nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga conducts. Hindi lang dapat paniwalaan ang gospel, kailangan din itong ipakita sa pamumuhay. Kaya naman ang ating mensahe para sa umagang ito is, the gospel is not only to be believed, but must be displayed in the way we live. The gospel is not only to be believed, but must be displayed in the way we live. Ang ebanghelyo ay hindi lamang dapat paniwalaan, kundi dapat din ipakita sa paraan ng ating pamumuhay. It must be shown on how we live. At yan ang pinupukpok na katotohanan ni Pablo kay Titus na ituro niya. Kasi there's no point in having a disconnect doon sa pinoprofess at doon sa ginagawa ng mananampalataya. It must be in accordance to what we hold on to. So mahalaga na paniwalaan ng ebanghelyo. Okay, mahalaga ito kasi ito ang entry point. Kung walang pananampalataya, walang totoong Christian life. So mahalaga yung gospel. Ito yung foundation ng lahat. Pero hindi natatapos sa pananampalataya lamang at pagtitiwala kay Jesucristo ang lahat. Kasi ang totoong pananampalataya ay nagdudulot ng bunga. May bunga ito. Sinabi ni James sa chapter 2 verse 17, faith without works is dead. So it should have a fruit na mabuting gawa para mapakita na totoo at buhay yung pananampalataya. Kaya naman ang ebanghelyo ay kinakailangang maipakita sa gawa kasi ang ating buhay ang visible testimony of the invisible truth we believe. You want to show yung katotohanan na invisible na nasa sa atin, what we holding on, you show it sa pamamaraan na ikaw ay nabubuhay. So, the question for our text is, if the gospel must be displayed, then how should we display it? How then should we live? Sa una lamang po na, or isa lamang po na point ang ating titingnan dito, I intended to have a second point, but that deals with the adorning of the gospel. Pero nakita ko na kasama na rin siya dito at the ending of our point. So, right living that shows in stages of life. Tamang pamumuhay na makikita sa lahat ng estado ng buhay sa loob ng iglesia. Whether meron edad, merong kababaihan na may edad din, and then sa iba't ibang mga yugto ng buhay. So, Paul gives ethical duties to older men, older women, younger men, younger women, younger men, and slaves. So, gusto ko lamang pong basahin muli yung ating text from verse 2 hanggang verse 10. Older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled, sound in faith, in love, and in steadfastness. Older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Likewise, urge the younger men to be self-controlled, showing yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God, our Savior. So sinadya ni Pablo na i-address ang iba't ibang grupo upang ipakita na ang ebanghelyo ay naaangkop sa lahat. Walang pangbata lang ang ebanghelyo, walang pang matanda lang, or walang pang middle age lamang. Lahat ng yugto
ng buhay at lahat ng grupo sa iglesia should be governed by the gospel. And because of that, dapat pare-pareho yung ating mga ginagawa. Maybe hindi sa extent, pero dapat merong application nito sa ating mga buhay. Well, sinabi niya unang-una, and what I want to do here is just for a change, magkaroon tayo ng run-on commentary kasi napakaganda ng mga bilin ni Pablo dito. So, binilinan niya yung older men. Yung older men are to be sober-minded, dignified, self-controlled. Alam niyo yung ibig sabihin ng sober-minded? Ibig sabihin nun is yung pagkakaroon ng malinaw, disiplinado, at self-controlled na pag-iisip. Baga hindi malabo yung judgment, matatag sa gitna ng pressure, na nakaugat ang mga desisyon sa katotohanan at sa wisdom ng Diyos. And this is not me telling our congregation na ganito dapat ang mga may edad sa iglesia. No, the Bible and Paul himself is saying this, na ito dapat ang buhay at ganito dapat ang karakter at katangian at ginagawa ng mga may edad sa iglesia. And then, sinabi din dito, dignified din sila. So, tinawag ni Pablo ang mga matatandang lalaki na mamuhay in a way that commands respect. Kumbaga, hindi nila hihingin yung respect na dapat irespeto mo ko. They would not demand that. But on the way na sila ay mamumuhay, na nagko-command ng respect. Hindi yung hinahanap nila yung respect, but in such a way na yung buhay nila, pag nakita ng ibang mga tao, igagalang sila ng mga nakakakita sa kanila. So they're not demanding it, but their life is commanding respect. Ganun dapat. And then yung word na self-controlled, ito yung kakayahang kontrolin ng sariling pagnanasa, emosyon, at mga bugso ng damdamin in contrast doon sa padalos-dalos na pag-uugali or pagnanasa. And then, sila din ay huwaran sa pagiging maayos, healthy yung kanilang doctrine. They are sound in faith, in love, and in steadfastness. Baga sinasabi ni Pablo dito, kinakailangang sila yung maging huwaran sa pagkakaroon ng yung sikat na tatlong kumbaga ito yung namumutawing tatlong virtues sa Bible, di ba? Yung faith, yung hope, at yung love. Dito ay binanggit niya yung faith, which is dapat sila ay nag-excel in trusting God. Sila dapat nangunguna. Na sila yung nagsasabi, magtiwala tayo sa Diyos. Hindi sila yung madaling, alam mo yun, na nagbaback down sa mga problema. Dapat sila yung dapat na naghahawak talaga sa pananampalataya because people should be looking unto them. Itong mga nakababata sa kanila. And then, especially, mga lalaki sila. And then, they are to love. Di ba yung love, ibig sabihin nito is yung serving others. So sila yung dapat nangungunang nag-aalaga at naglilingkod sa mga mananampalataya. Especially sila yung madaling naaawa, hindi sila yung dapat na kinakawan. Well, of course, marami sa atin may mga struggles, may mga kahirapan sa kanilang mga kalusugan, sa mga nararamdaman nila, hindi mawawala yung struggles. Pero sila yung dapat na number one na nag-e-encourage. Sila yung dapat na tumutulong sa mga mananampalataya. And then, yung enduring, yung sinabi niya, yung steadfastness, kaakibat nito yung hope. So, Paul is saying this, sila yung dapat na mamayagpag sa pagkakaroon ng faith, hope, at saka ng love. Yung hope na ito is yung enduring those trials that we have. Mabigat yan. Yung may mga sakit tayo, may mga nararamdaman tayo, but we are enduring those trials with patience, hoping for the promises of God. Tayo pala yung dapat na nag-hope sa promise ng Panginoon. I'm saying this with all due respect po sa ating mga
may edad na mga kalalakihan. And now, binanggit niya rin yung older women. Yung older women sa verse 3, they should be reverent in behavior. So, ang kanilang pamumuhay ay dapat magpakita ng kabanalan na para bang laging nasa presensya ng Diyos. Reverent, mataas, lagi nilang iniisip kung ano yung dapat na mas magandang pakitang behavior. Na parang lagi silang merong consciousness of yung coram Deo. Na parang lagi nilang iniisip, nandito ang Diyos, yung presensya niya nandito, so dapat ganito ako mamuhay. There should be reverence in their behavior. And then sinabi dito, not slanderers. Ito yung pag-iwas sa chismis. Ito yung anumang pananalita na nakakasira sa kapwa. And then they should not be slaves to much wine. Bakit sinabi ito ni Pablo? Kasi sa Greco-Roman world, karaniwan para sa mga babaeng may maraming oras, they have all their time na kasi may edad na sila. Lalo na yung mga babaeng balo pero mga professionals na yung mga anak. Sa Greco-Roman world, may mga ganun pa rin na setup. O yung mga wala ng mabibigat na gawaing bahay, sila ay may mga edad na, sila yung nahuhulog sa gawain sa yung busybodies, yung palipat-lipat ng bahay para makipag-usap, makipag-chismisan, at yung labis na pag-inom. That's why binanggit ito ni Pablo dito. Kaya naman inuutusan sila ni Pablo na mamuhay ng malaya or hiwalay mula sa mga gawi na nagpapahina ng spiritual alertness. Kumbaga, sinasabi niya, umiwas kayo dyan kasi hindi kayo nagiging alert kapag kaganyan. Nawawala yung spiritual judgment nyo, yung right judgment nyo kapag kayo nalalango sa alak. Well, sa kanilang society at sa panahon nila, ganun ang kanilang mga struggles. And then, ito yung maganda. Hindi lang sila dapat mag-behave para sa kanilang mga sarili. They should teach what is good. Nais ni Pablo na sila'y maging mga halimbawa ng kabanalan sa halip na maging salamin ng makamundong mga gawi. Of course, yung mga leaders natin na mga may edad ng mga kalalakihan, they should be leaders. Leaders sa kanilang tahanan, dito sa iglesia, sila yung dapat nahuwaran, ipakita nila yun sa gawa. Pero dito, yung mga older women dito, binanggit ni Pablo na they should be teachers. They should be teaching what is good. Sino yung kanilang tuturuan? Yung buong congregation? No, particularly, kailangan nilang turuan yung mga younger women sa verses 4 to 5. Gusto kong pansinin dito na hindi in-address directly, hindi sinabi ni Pablo na si Titus mismo ang magturo sa mga kababaihan. Kung papansinin nyo, parang, ba't kaya ganito? Na nung i-address niya na yung younger woman, kinurse niya ito doon sa mga older women. So maraming commentators ang nagsasabi na gusto ni Pablo na i-maintain yung proper order na ang head of the wife and the woman is their husband. Hindi dapat na nagtuturo on one-on-one level at parang deeper level yung babae tinuturuan ng pastor. Yun yung sabi ng iba. And then at the same time, sabi ng ibang commentaries, iniiwas din yung probability ng temptation dito. Pero kung ano man ang pakay ni Pablo dito, ito yung dapat makita sa iglesia. Ang magtuturo sa mga younger women are older women. Mga seasoned na sa buhay at sila ay may sapat ng karunungan para turuan. So, sa younger women, ito ay mahalin daw. Ito yung bilin sa kanila. Ituruan daw ng mga older women, ang mga younger women na may asawa na mahalin ang kanilang mga asawang lalaki at mga anak. Maging self-controlled at malinis.
They should be pure. Ito ang pagiging disiplinado at pagkakaroon ng integridad. Ito yung mga virtues na nagkikip ng magandang relasyon. So parang sinasabi ni Pablo dito, ang goal ng mga older women is to keep them loving their husbands, itong mga younger women na ito, na magkaroon ng mga ganitong virtues that would keep their relationship intact para ipakita yung relationship ng church at ng iglesia. And then sinabi din dito, working at home. Tapos magkatambal yung working at home at saka kind. So ito yung katapatan sa mga gawaing pangbahay at kabutihan ng pag-uugali. Hindi ito batas na pumipigil sa mga babae na magkaroon ng trabaho sa labas ng tahanan. Meron pa rin naman sa panahon nila ng mga babae na may mga businesses. We know of Lydia. Diba? So hindi ito restriction na sa bahay lang ang mga babae. Ang sinasabi lang dito ay hindi dapat pabayaan ng babae ang kanyang tungkulin sa tahanan, maging idle at mga pitbahay. Parang yung katulad dun sa mga bisyo ng iba, ng mga older women ng panahon nila. And then, sinasabi lang din dito na kahit na magkaroon ng trabaho outside of the home ang babae, she should be working on their home. Ito yung dapat niyang priority, yung pakaayusan sa kanilang tahanan, sa kanilang pagpe-prepare ng pagkain, pag-aalaga sa mga anak, pagmamahal sa kanilang mga asawa. And then yung sinabi din dito, they should be submissive to their own husbands. Ito ay pagsang-ayon lamang sa order na itinalaga ng Diyos, na dapat ay mahalin or mag-submit ang babae sa kanilang mga asawa bilang kanilang higher authority. Hindi bilang pagiging mababa, kundi bilang pagkilala na ito ang disenyo na hango sa relasyon ni Kristo at ng iglesia. And then, right after that, ay binanggit niya yung sa younger men, including Titus. So, sinabi ni Pablo, urge the younger men to be self-controlled. Parang binanggit niya dito, isa lang, no? Isa lang, parang ito yung in-specified ni Pablo na ituro niya sa mga younger men. Ano yun? Self-controlled. Wala nang iba. Sinabi niya, self-control, ito yung pangunahing virtue na binigyan din ni Pablo para sa mga kabataang lalaki. Kasi mga kabataang lalaki ay karaniwang puno ng lakas. They are energetic, they are ambitious. At sila yung punong-puno din. Their strength minsan na pupunta doon sa youthful lust at madali ring maging impulsive. So they should be controlling themselves. At kung papansinin natin, from older men, older women, and then younger women, at saka ngayon, paulit-ulit na binabanggit yung self-control dito. But specifically, binanggit ito sa mga younger men. And then, kinausap ni Pablo, so yun yung kanyang bilin, pero directly kinausap niya si Titus. Para sa mga kalalakihang kabataan, ikaw ang maging puwaran nila. Sinabi niya, inutusan siyang maging example sa mga kabataang kalalakihan. Titus is to be a model of good works, teaching with integrity, dignity, and sound speech. Yung iyong mga pananalita, yung iyong pagtuturo, dapat umaakma talaga sa buhay mo. Dapat may dignity. Dapat ito ay may bigat. At yung salita mo, dapat hindi siya yung parang may double entendre na merong double meaning. Dapat ay direct to the point at ito ay merong touch of, may season with salt. Ito ay makapangyarihan in a way na nakakapag-encourage. So, inattach ni Pablo yung bilin sa mga younger men na inattach yung bilin niya kay Titus na ikaw, Titus, mamuhay ka ng maayos para sundan ka ng mga younger men. And then sa slaves, ito yung mga slaves sa Greco-Roman world at hindi ito ine-endorse si Pablo, itong slavery. Ito lamang ang kalakaran ng panahon na yon, nadatna na nila nung panahon ng Ebanghelyo, o
or ng panahon ng Biblia. At kung ang isang mananampalataya ay nahantong sa ganitong kalagayan, ay ito ang kanyang tagubilin. Kumbaga, sige, nandiyan na kayo sa kalagayan na yan, ito yung dapat niyong gawin. Obey your masters and do their best to please them. Na kailangan mong sundin sila at then gawin nyo yung makakapag-please sa kanila. Well, hinihimok sila ni Pablo na magpakita ng loyalty at kasipagan sa kanilang mga amo. Nag-a-apply din ito sa lahat ng mga mananampalataya na merong superior. They're working with their bosses. Hindi sa So, kahit na sa mahirap na posisyon ay tinatawagan ang mga mananampalataya na maglingkod ng tapat upang ipakita yung humility ni Kristo. This is the goal. Why slaves should be under his superior. Kinakailangang ipakita yung humility ni Kristo. They must not talk back or steal. So, hindi sila dapat na yung nagsasalita laban sa kanilang mga amo pag nakatalikod na. So much kumbaga ito yung karakteristik ng panahon natin ngayon, yung mga karamihan ng mga manggagawa ngayon. Madali na lang sa kanila na magsalita pag nakatalikod yung kanilang mga boss. And then ito rin, yung mga diskarte sa kanilang mga trabaho. Dahil siguro sa kahirapan at siyempre yung seed ng kasalanan na nasa kanila ay ang gusto nila is meron silang kunin. So these are common temptations sa mga empleyado nung panahon nila at sa panahon din natin ngayon. And then sinabi rin ni Pablo that but must show themselves to be entirely trustworthy and good. So ang goal ay ipakita yung reliability at moral excellence ng isang alagad ni Kristo. Ito yung goal. They should see na sila ay trustworthy and good. Merong excellence sa kanilang buhay upang maipakita na sila ay alagad ni Kristo. Ito ay alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya anong pinupunto dito ng lahat ng ito mga sinabi natin? The gospel produces godly conduct in every role and relationship so that God will be honored. Yung sa iglesia na ito, ang goal ng Diyos is to show His glory sa iglesia. At ito ay mapapakita doon sa godly conduct natin na nakikita doon sa ating mga relationship, sa ating mga role na kinabibilangan. Itong mga pag-uugaling binanggit ni Pablo ay hindi galing sa self-effort. Hindi ito binigay na checklist apart from Christ, kundi kasama ng gospel na tinanggap natin. Ito ay product ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Kasi hindi natural ang mga ito sa isang makasalanang taong katulad natin. Hindi natural na tayo maging sober-minded. Hindi natural na tayo ay maging self-controlled. Lahat tayo mga bugnutin. In some way sa ating buhay o sa isang tao, maybe sa harap ng maraming tao, you are very patient. Pero sa harap ng private na mga kasama mo, kilala ka bilang ikaw yung mareklamo, ikaw yung maraming mga hinanaing, at ikaw yung madaling mag-voice out. You see, hindi tayo lahat ganito. Kasi hindi ito natural sa atin. Kaya ito ay product lamang ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan na tinanggap natin nung tayo naligtas. Ito ay nakukuha kapag ang gospel ay binabago yung ating puso at yung ating isipan sa regeneration. Nung binigyan tayo ng pusong laman instead of may pusong matigas doon sa Ezekiel, di ba? Meron regeneration of the heart na nangyari sa atin. That's why we became soft. We became, yung mga virtues na ito, unti-unti nagkakaroon na ng seed hanggang sa
Hindi naman perfect, pero unti-unti na de-develop sa atin. Di ba? Ito ay, di ba sa Crete, yung mga false teachers at mga unbelievers, sila ay nabubuhay sa panlilinlang, indulgence at pagre-rebelde. Pero yung gospel ay gumagawa ng bagong community na ang conduct ay kakaiba, na pawang nagpapatunay sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ito yung dapat ipinapakita natin bilang iglesia. Iba tayo sa mundo. Our conduct are different from them. Pero itong mga virtues na ito ay hindi ang goal. What's the goal? Ang goal ay they are in us so that the word of God may not be reviled. Ito yung mga sinabi ni Pablo doon sa verse 5, so that the word of God may not be reviled, so that opponents may be put to shame, doon sa verse 8, and then so that the doctrine of God may be adorned, doon sa verse 10. You see, ang goal ng lahat ng ito is the glory of God. So, what's the challenge for us? Let the grace of God not only save us, but also shape our daily behavior so that His word is honored in every sphere of life. Let the grace of God not only save us, but also shape our daily behavior so that His word is honored in every sphere of life. Tanggapin natin yung challenge na ipakita yung ating daily behavior, yung ating good behavior sa pang-araw-araw upang parangalan natin ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagalawan. Ano yung grupo natin, ano yung ating age bracket, ano yung mga ating mga relationship, at saka yung mga dapat nating, yung mga responsibility natin. Gawin natin ito ng maayos, showing that the gospel is real in our lives. Hindi po ito bagong rules na dapat nating gampanan. Paul is not saying ito yung bagong rules. Ito ay rules na kasabay ng ating pagyakap kay Kristo bilang Panginoon. Nadatnanan natin to nung tayo ay naligtas. Kaya itong preaching na ito, this is not something new. Hindi ito dapat pabigat sa atin. This is normal dapat sa mga Kristiyano. So isa-isahin natin muli. At mabilis na lamang. Yung mga older men, dapat magpakita ng stability at spiritual depth bilang huwaran ng buhay na puno ng dignity at maturity para sa buong iglesia. And as kung sabihin ito ng may buong paggalang sa mga nakatatanda nating members dito, na yung old age, maraming ginagawa itong excuse ng karamihan para maging relax sa Christian life. Matanda na ako. Graduate na ako dyan sa mga gawain na ganyan. Nagiging excuse yung mga old age para lampasan at iwasan yung mga dapat nilang gampanan. Maaring isipin ng karamihan na yung respect ay darating ng automatic dahil sa edad. Okay lang siguro, hindi ako magpakita masyado ng grace kasi they should be gracious sa akin. May edad na ako. They should be the one to be gracious sa akin. O kaya naman ay isiping mas dapat maging gracious ang iglesia sa kanila na mga nakatatanda. Minsan, lumalabas ito sa pagiging maramdamin. Kailangan magmarahan dito, yung mga maramdamin. Pero ang bilin ni Pablo ay maging temperate at self-controlled. Magapigilan yung kanilang pagdaramdam, yung kanilang i-impose ng mga karapatan kasi they should be the role model of the church. Of course, minsan may mga dahilan at mayroong mga valid na reason bakit nagkakaroon ng pagdaramdam ang may mga edad. At may mga pagkukulang ang mga dapat na mayroong dapat naggampanan yung mga kanilang mga member ng family. Pero they should be controlling those emotions even though may mga ganong mga offenses or mga grudges sa kanilang mga puso. Kasi ang tunay na honor ay hindi galing sa age lamang, kundi sa pamumuhay ng gospel ng may consistency at grace.
Kasi gusto mong igalang ka ng mga tao, you live with consistency at meron kang gracefulness sa iyong pamumuhay. And then yung mga may edad na babae, dapat maging huwaran ng mga nakababatang babae sa kanilang mga pamumuhay. Again, I should be dapat ako maging marahan dito at may due respect sa inyo, mga nanay natin sa iglesia. But I need to address this. Hindi po sana sa atin nagmumula yung mga mapanirang mga pananalita. Nawa ay tayo ang huwaran ng pag-aresto o kaya pag-stop ng mga bulong-bulungan na intended para sirain ang reputasyon ng isang kapwa natin, lalo na kapatid sa pananampalataya. Tayo dapat nagsasaway. Hindi sa atin nagsisimula yung mga masasamang, yung mga nakakapanirang mga pananalita. May mga proper venues naman. We can escalate this to sa tao mismo. Sa tao mismo na yun naman ang biblical. Sabihin mo ito sa tao na naka-offend sa'yo or maybe may grudge ka. Ganun naman dapat. Hindi mo na dapat nasabihin sa iba. You see, at nawa tayo yung maging katuwang ng pastor in teaching and admonishing of the younger women. Di ba? Ang ganda kung yung pastor hindi niya masyadong of course, mayroon pa ring oversight, pero hindi na masyadong nag-aalala ang pastor kasi older women are doing their job para maging huwaran. Tinuturuan niya itong mga bagong mga mag-asawa, itong mga babae. Kasi sa kanilang buhay ay may guidance na mula sa mga kababaihan. You see, dapat ay mga ganon. And then, sa younger women, ito yung magandang kunin natin dito bilang application. Your first priority is to love your husband and to care for your children. That's your first priority. Yung order na binanggit ni Pablo dito, turuan daw ng mga matatandang babae ang mga younger women na mahalin ang kanilang asawa at kanilang mga anak because this is their priority. More than your career, more than your personal ambition. Walang problema na magtrabaho ang babae as long as hindi napapabayaan yung kanyang obligasyon sa tahanan bilang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga sa kanyang pamilya. Kung ating papansinin, yung verse 5, idinugtong ni Pablo yung working at home at being kind. Bakit? Kasi a kind-hearted woman ay hindi masusubsob sa trabaho ng sobrang subsob na makakalimutan niya na yung kanyang obligation o kaya masusukom siya doon sa irritability na parang, bakit ko kailangang gampanan yan pagod na nga ako sa pagtatrabaho. Yung kind woman would not be a nagger pagdating sa kanyang tahanan in doing her responsibility sa tahanan. And then sa mga younger men, pakiusap, gamitin natin ang ating mga lakas ng may karunungan. Huwag natin itong sayangin sa mga kawalang disiplina. Yung ating energy, gamitin natin bakit di tayo mag-soul winning? Bakit di natin ibuhos yung ating mga sarili sa ating mga career? Yung mga something na in preparation sa ating adulthood. Something na makakapagbigay sa atin ng somehow igagalang tayo ng mga tao. Huwag na nating sayangin yung ating lakas sa paggawa ng mga alam na natin yung mga temptations ng mga kabataang lalaki. Sana ay iwasan na natin yon. Pwede naman pala sa biyaya ng Diyos na maging self-discipline ang isang kabataang lalaki kasi inutos ito ni Pablo Pwede pala yun. The fact na ito ay ini-encourage ni Pablo, pwede ito sa biyaya ng Diyos. Pwede din pala na sa biyaya ng Diyos na mapigilan yung mga sinful passions ng mga kalalakihan na associated sa
sa youthful, pagiging kabataan. Pwede pala because of the grace of God. And because Paul is urging this young men to do this, ibig sabihin, they can do it by the grace of God. Just arm yourself with the wisdom from the Word of God. Lagi mo lang, para kang yung Psalm 1, yung tao doon sa Psalm 1 na parang puno daw na nakatanim sa gilid ng batis. Constantly drawing nutrients from the river. Kahit na may tagtuyot sa paligid, namumukadkad siya at punong-puno ng bunga. It's because he is drawing yung nutrients niya from the true source. And just like sa John 15, yung para tayong mga branches that are being attached to the vine, na yung nutrients natin, it comes from the Lord Jesus Christ Himself by meditating on the Word of God. Just arm yourself with the wisdom na pwede nating makuha sa salita ng Diyos. And then sa working people, mahirap ang pagtatrabaho under a boss na hindi mananampalataya. Tapos mahirap din minsan yung mga tasks, yung natural tasks na yung mga demanding tasks sa atin. Pero tinawag tayo sa trabahong yan at tinawag tayong maging tapat sa paglilingkod under our boss. Nawa ay maging diligent at honest tayo sa ating mga dealings. Hindi tayo nang-iisa. Hindi natin kayang ipamuhay ang mga virtues na ito sa sarili nating lakas. Si Kristo, siya yung namuhay ng ganap sa lahat ng ito. Siya rin yung nagbayad doon sa mga hindi nating pagganap dito sa mga virtues na ito. Ngayon, ang kanyang biyaya ay gumagawa sa atin upang hubugin tayo na maging ganito. You see, napaka-gracious ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ginawa niya na para sa atin, pinagbayaran niya na, tinuturuan pa tayo paano to gawin sa atin. So saan tayo lulugar doon kundi dapat tayo magkaroon nito. You see, kilala natin si John Wesley tsaka si Charles Wesley, sila ay magkapatid bilang mga great founders ng Methodism at they shaped yung Christianity noong 1800s, mga 1900s. Alam nyo, they were shaped by their mother na ang pangalan ay Susanna Wesley. Yung kanilang dispositions, why they became great men of faith, it is because of their mother, Susanna Wesley. Susanna was the mother of 19 children, though 10 lang yung nag-survive sa adulthood. At sa kanilang kalagitnaan, syempre, mahirap lang sila sa kalagitnaan ng kanilang poverty, sickness, and hardship. Itong si Susanna Wesley, she faithfully raised her children with Scripture. They prayed together. She taught them to have discipline. She believed that every child was a soul entrusted by God. And she gave herself to the task of nurturing them in the gospel. You see, isang sinabi ni John Wesley, I forgot kung si John Wesley or si Charles Wesley, sinabi niya, kapag daw yung nanay niya nakaupo dun sa upuan at nakatalukbong, hindi nila pwedeng gambalain yon kasi nagpe-pray yung nanay nila. She set aside time each day to teach her children the Word of God. And she devoted 1 hour weekly to each child to personally, spiritually instruct them. 1 hour each one. 10 yun. So, araw-araw, uubos siya ng 10 oras para lang maikutan niya ng one by one na pagkausap itong mga anak niya. You see, yung kanyang tahanan is not produced by self-effort, but by the grace of God. She was not perfect, but she relied on Christ, who paid the penalty for her sins and gave her strength to persevere. At yung fruit ng kanyang faithfulness was seen sa accomplishments ng dalawang magkapatid na ito. They founded Methodism at hanggang ngayon ay nandito pa rin. Nagtuturo pa rin ng Ebanghelyo. You see, as a conclusion, Christ lived the virtues we
we neglect, pay the penalty for our failures, and by His grace empowers us to honor God in every role and relationship. Encapsulated na tayo ng biyaya ng Diyos. Sino pa tayo para mag-deviate doon sa mga virtues na hinihingi ng Diyos para sa atin? Kumbaga, ano na lang tayo, matigas na lang talaga yung puso natin. Tayo manalangin. Lord, we are grateful for the message that we have received. Help us, Lord, to have a heart that is broken and wanting to do your will. Salamat po sa mga napakinggan namin na ito. Mahina kami at alam namin di namin kaya ito nung wala ang tulong ninyo. Kaya tulungan mo kami, bigyan mo kami ng biyaya. At naway may display namin ang Ebanghelyo at lalo na ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.